Yan, welcome to Hosea chapter 9 Bible reading. So, a little bit context about this chapter. Sabi dito, this chapter is a warning. Dito yung pinakang warning ng Panginoon sa mga taga Northern Kingdom ng Israel who had been living in sin and false security. Kasi like what I mentioned before, this is the time where they are celebrating religious festivals and kung ano ng mga sins ang ginagawa nila during this time. And one of the biggest sins na they are doing or they're performing is sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan and they are believing na yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan o yung kanilang ginagawa, yung nagiging dahilan kung bakit sila pinagpapala. Pero we have established in the past few chapter na it shows how it is the Lord that blessed them. It is the God's will na sila ay pagpalain pero it is also a warning for them na hindi porket pinagpapala ka sa financial, sa economics, or pinagpapala ka or you have a lot of blessings, it doesn't mean that you are instinctively or matic na connected ka na sa Panginoon. Dapat hindi yung financial na status natin yung maging basihan natin ng ating relationship with God. Amen? Yan. And dito also shows na ang Panginoon ay nagagalit sa kanilang ginagawa because ito yung kasi yung hindi na kinalalaman ng maraming tao is the Lord is meron siyang emosyon na nararamdaman sa atin. Hindi siya yung parang may apathy, wala lang pakialam. Yan, ang Panginoon ay may pakialam sa atin. And while it is showing yung galit ng Panginoon sa mga Israelita, we can also see dito sa chapter na to yung nararamdaman ng Panginoon na parang kalungkutan sapagkat the Israel at ang Panginoon ay merong relationship or may covenant nakikita ng Panginoon sa araw-araw kung paano binebreak ng Israel yung covenant na yon na meron sila. Amen. Yeah. And we can read from Hosea chapter 9 verse 1, sabi dito, huwag kang magsaya Israel tulad ng ibang bansa sapagkat ikaw ay naging tampalasan sa pamamagitan ng pagtataksil sa iyong Diyos. Sabi dito, yung Israel pa rin patuloy sila nagse-celebrate na parang wala lang. Sometimes ganun din yung mga Kristiyano na parang may ginagawa sila but they are brushing it off or parang wala lang sa kanila pero ito yung nagpapakita na hindi porket pinapakita ng isang tao na okay siya outside, it does not mean na okay din siya in the inside or in the spiritual. And in Hosea chapter 9 verse 10, sabi dito, tulad namang uba sa ilang ay aking natagpuan ang Israel. Po? Sabi dito pinapakita ng Panginoon kung paanong siya yung nagligtas at siya yung unang pumili sa mga taga-Israel. And ano yung kagalakan ng Panginoon na makasama at magkaroon ng magandang relationship sa Israel na contrary naman sa nangyayari ngayon sapagkat ang Israel ay nag-cause or nag-commit ng adultery sa Panginoon sa pamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sabi naman sa Hosea chapter 9 verse 17, tinakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila naging tapat sa Kanya. Ano? Kung makikita natin dito, ang Panginoon ay nanatiling patient sa kanila sa loob ng mahabang panahon, kaya paulit-ulit silang binibigyan ng warning. Pero ito ay nagpapakita na although God is a gracious God, uh, our actions still have consequences. Po? Yan. And makikita natin din sa verse 10 na mention dito yung Baal Peor. Yan naman ay reference dun sa Numbers chapter 25 kung saan pinapakita dito yung pagkakaroon ng spiritual adultery o pakikiapid ng mga Israel sa Panginoon sa pamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, specifically ay si Baal. Sabi dito, ito isa yung mga parang makikita natin na paulit-ulit na ginagawa ng Israel yung kanilang mga sins. And ito din yung pinapakita ng Panginoon sa kanila na yung kanilang actions, these are repeated problem. Hindi na bago itong pinagdadaanan ng Israel. At kaya nga ang ginagawa ng Panginoon ay kino-confront niya o kino-correct niya yung maling habits ng mga
taga-Israel. Ibig sabihin yung ito kasi ay hindi naman bago ang ginagawa ng mga taga-Israel. Kaya ginagawa ng Panginoon instead na i-address ng Panginoon yung mga superficial na problema ng Israel, ang ginagawa ng Panginoon ay binebreak ng Panginoon yung long habitual pattern na ginagawa nila noon pa man. Ano? And now we will start with our lessons with three important lessons that we can learn from this chapter. Sun King number one. Sa comments, I said, chapter number one, celebrating blessings while living in rebellion is dangerous. Yan, ano po yan, napaka-delikado sa mga Kristiyano na patuloy na i-celebrate lang yung blessings pero hindi nila nalalaman na yung kanilang lifestyle o yung kanilang ginagawa is living rebelliously sa ating Panginoon. Sinabi yun sa 1 chapter 9 na binasa natin kanina, sabi dito, even though Israel ay gumagawa ng mga kamalian at nakikiapit sa Panginoon, nakalagay dito na Israel was rejoicing in holding festivals, pretending that everything was fine. Akala nila, nagpapanggap sila na okay lang to. Ito na ba ginagawa namin para kay Baal? Ito naman ay inaano namin. But they are living in spiritual betrayal. Ito ay na nagiging reminder sa atin na huwag nating gawing basihan ng ating spiritual life yung ating blessing na natatamasa. Yun kasi ang karamihan na naririnig ko o na minsan na-encounter ng mga ibang tao na kapag hello Ate Jean, yan. Yan, makikita natin na some may say na parang kaya lang nila wino-worship ang Panginoon kapag they are in a good situation. Pero hindi dapat yun ang ating maging bisihan. Hindi porket madami kang pera o maganda ang karir mo, madaming ani, ay ibig sabihin nun ay pinagpapala ka ng Panginoon, ay ibig sabihin nun ay maayos din ang spiritual life natin. You can be poor and still worship the Lord. Amen. You can be in sickness, dumaan ka man sa sakit, pero pwede mo pa rin purihin ng Panginoon. Hindi dapat natin maging basihan yung ating spiritual, yung ating financial o economical na sitwasyon. Uh, AIG evening, everybody. AIG evening din natin, Jean. Yan. Yan. Number two, point natin is God's memory is tender even when His justice is firm. Na tulad ng mga ubas, sila'y aking natagpuan ng Israel. Sabi dito, ang pinapakita dito ng Panginoon kung paano yung kanyang deep emotional connection sa kanyang mga tao. As a young child, lagi ko nai-imagine ang Panginoon o ang Diyos na someone na nasa langit, na malayo, na parang untouchable ang Panginoon. Pero the reality and the reality na pinapakita sa atin ng salita ng Panginoon is He is very connected with you. Kaya nga sinasabi din lagi ng ating pastor na ang Panginoon is very interested in your story. The Lord is very interested with your life. Akala kasi ng mga tao na walang pakialam ang Panginoon sa kanila o walang pakialam ang Diyos sa kanila. But the Lord sees and the Lord remembers. Kaya nga lagi sa aking mga prayers, lagi kong sinasabi na ang Panginoon ay hindi bingi o ang Panginoon ay hindi bulag sa iyong sitwasyon. If you are struggling right now, the Lord can see that you are struggling. Pero minsan, ang kailangan nating tanongin sa sarili natin ay kung may pakiba ang Panginoon, hindi yun ang tanong dapat natin. Ang tanong dapat natin ay, may pakiba ako sa Panginoon para ilapit sa Kanya kung ano yung pinagdadaanan ko. Di ba? Ibig sabihin, it is not a question if God cares or if God cares for you or kung may pakialam ba ang Panginoon sa iyo. Kundi ito ay question na sa pinagdadaanan mo ba, kaya mo ba itong ipagkatiwala sa Panginoon. The Lord's memory is tender. Makikita natin dito na even Israel fall into sin, fall into adultery, magkasala sila, magkamali sila. Makikita natin sa Hosea chapter 9 na tulad ng isang uba, sabi dito, sa ilang ay aking natagpuan ng Israel. It shows na even in the beginning, sa simula ay inaalala ito ng Panginoon. It is the same thing with you, na sa iyong pag-iisa o sa panahon na nakilala mo ang Panginoon, ito ay kanyang naaalala. Ano po?
Pero alam nyo, the good news is, and the message of the gospel is, yung mga kasalanan kasi na ginawa natin in the past, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, He remembers no more. Hindi na inaalala ng Panginoon yung mga kamalian mo. Kaya nga, ang inaalala niya ay kung ano yung ginawa at tinapos ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi doon, God remembers your devotion. Even if we stray, He still holds a memory when we were close to Him. Kaya nga siguro sa some of you, meron sa mga ibang lalo na sa some Christians, minsan na-feel natin na parang gusto nating bumalik sa Panginoon. Minsan nararanasan nyo ba yung ganong klase ng experience na you remember kung gaano ka on fire before, or you remember kung gaano ka tindi yung relationship mo with God before, or you can remember how you served God before. Kung ikaw naaalala mo yun, the Lord also remembers. Naaalala niya yung closeness na meron ka sa Kanya. Naaalala niya yung mga prayers mo. Because God cares for you and His memory is very tender. Sabi dito sa ang isang example nito is a parent disciplining a child still remember their first steps, their first word, and the moment of closeness. Hindi porket ang kagaya ng isang magulang na naaalala niya kung paano niya unang nakita yung kanyang anak, o naaalala niya kung paano niya unang nakitang lumakad yung kanyang anak, unang lumakad, unang nakapagsalita. Ganun din ang Panginoon na naaalala niya yung mga memories natin with Him. Ano? Yan. Number three, spiritual infertility is a sign of distance with God. Alam nyo, laging sinasabi dito ng marami kasing mga tao na laging nagtatanong na paano mo malalaman kung isang tao ba ay lingkod ng Panginoon? Who will know if you are a child of God? How will you know if you are followers of God? Kasi 'di ba, ang basehan lang naman talaga natin, ako personally, this is my belief na only you and God alone can determine kung talagang naniwala ka. Tama ba? Pwedeng sa superficial, nakikita natin, "Oh, ang galing naman itong tao na to, very good na preacher." Pwede nating makita itong tao na to na very blessed or very na ginagamit ng Panginoon, di ba? Pero the reality, in my own standpoint, in my own personal belief, the only person who can say if you are saved or not is you and God alone. Ibig sabihin, kaya nga ang ating salvation, it doesn't come in package, or it doesn't come in group settings. Hindi siya groupings, hindi siya parang, oh, isang pamilya kayo, kaya ang ligtas. Kundi ito ay ating personal at individual na mga desisyon. However, the Lord is very clear and the Word of God is very clear that there are signs and there are may mga pagkakataon na itong pag-follow natin sa Panginoon o itong ating relationship with God has signs. Ang isang unang example nito, one of the greatest example that the Lord has gave sa kanyang mga disciples, sinabi dito niya sa kanyang salita na uh, the world will know that you are my disciple if you love. Yan, isa yan sa mga unang-una na sabi doon, kahit nga ikaw ay magsalita ng tongues, kahit makapagpagaling ka, kahit mag-share ka ng mga miraculous na mga actions, o kahit magmilagro ka, if you have no love in your heart, then lahat ng ginagawa mo is walang kabuluhan. Kaya nga po, ang isang mga karakteristiko, isang sign na tayo ay mananampalataya or tayo ay mga disciple ng Panginoon, if you love. Sabihin mo nga sa comment or sa chat, sabihin mo, I love because God first loved me. Yeah, hindi ko makita. Yeah, God loves because I love because God first loved me. Tayong nakakapagpakita ng pag-ibig, tayo nakakapagpakita ng pagmamahal sa kapwa natin sapagkat una tayong inibig ng Panginoon. Kaya nga po, isang lagi ko din ito sinasabi na hindi na tayo pwedeng magbigay ng bagay na wala tayo. Tama ba yon? It is hard to give something na hindi naman natin
naranasan. Kaya nga po some of the people na they claim to be a Christian, minsan nahihirapan pa rin silang mag-forgive o magpatawad because hindi muna nila naranasan ang tunay na kapatawaran o hindi nila nararamdaman o hindi nila naunawaan ang tunay na forgiveness na tinanggap nila sa Panginoon. Alam mo, actually, there is a story in the Bible na nagpapakita niyan na merong isang hari na pinatawad niya yung isang tao na nagkakautang sa kanya na malaki yung pagkakautang niya. Samantalang itong tao na tong nagkautang sa kanya na kanyang pinatawad ay hindi i-forgive yung mga pagkakautang sa kanya ng ibang tao na maliit lang. Parang ganun yung example nito. Sometimes, we cannot give love kasi hindi muna natin ito naunawaan. Sometimes we cannot give forgiveness kasi hindi natin naunawaan yung forgiveness na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pagka ikaw ay unang nakaranas ng pag-ibig niya, then we can only show love. Meron kasing mga sinasabi na kailangan mo munang mahalin ang iyong sarili bago mo mahal ng iba, which is yun yung pinaniniwalaan ng mundo pero I believe hindi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon sapagkat wala tayong kakayahang mahalin ang ating kapwa, maging ang ating sarili kung hindi muna natin naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. 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 Sabi dito, wala silang anak, sabi sa Hosea chapter 9 verse 11, wala silang anak, ang kanilang sinapupunan ay magiging paog. Sabi dito, in this verse na pinapatungkulan dito ng Panginoon yung spirituality o yung spiritual na sitwasyon ng Israel kung saan sila ay barrenness and loss. Ibig sabihin wala silang mga bunga kahit sila ay patuloy na nagagawa ng mga spiritual na mga activity sa loob ng simbahan, yung pagsamba nila kay Nabaal, wala itong nagiging bunga because they are not connected and they are not abiding in the true sa tunay na vein, sa tunay na puno. Hindi sila nag-a-abide sa Panginoon kaya wala silang mga bunga. And we can see na this fruit and yung bunga na tinutukoy dito ng Panginoon ay yung mga spiritual na bunga na tinatawag. Meron tayong mga iba't ibang klase ng bunga kasi the Holy Spirit has fruits. Yan, nagiging gentle, we have joy, we have love, we have peace, 'di ba? With the Holy Spirit and also as a Christian or as believers, ang isa din sa mga nagiging bunga natin is we get to share the word of God to others na ang isa din sa mga bunga natin bilang mga Kristiyano ay hindi lang yung pananampalataya natin personally, kundi nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-share yung faith natin sa iba. Ibig sabihin yung faith mo, hindi lang siya pang sarili mo, kundi ito'y nagkakaroon din ng bunga. Kaya nga po, if you are looking at yourself or looking at your spiritual situation at nakikita mo yung sarili mo na parang wala akong bunga, it is not a question of your capability. Hindi ito question ng kapasidad mo o kakayanan mo, kundi it is a question of your intimacy with God. Sabi doon, it is not your capability, but it is your intimacy with God. Kaya kung nakikita mo yung sarili mo na spiritually dry ka, marami lagi ko itong naririnig, Brother Kenneth, spiritually dry ako. Pero pwede akong mag-advise sa inyo naman kung ano-ano, gawin nyo tong steps 1, 2, 3, pwede nyo gawin tong strategy, ABC na to. Pero the reality is, there's only one answer to spiritual dryness and it is intimacy with the Lord. Paano ba tayo magiging intimate with God? First things first is through our prayer. 'Di ba? Paano ka magiging intimate sa isang taong hindi mo naman kinakausap? Through prayer, through worship. Yung iba kasi ang iniisip lang nila pag sinabi nating worship, they are just referring to the songs, 'di ba? Akala nila it is just the songs. But I believe that the true worship comes from the heart. It is you acknowledging the Lord in your life. It is you acknowledging yung goodness o yung faithfulness o yung love o yung peace na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, when we say worship, it is your acknowledgement of who God is in your life. It is not just about the songs na kinakanta mo that makes you feel good, but it is about acknowledging God's worth. Kaya nga tinatawag natin siyang worship. It is acknowledging God's worth
in your life, that the Lord is good, that He is faithful, that He is forgiving, and that He is graceful in our lives, di ba? That He will provide, that He is a great provider, di ba? And lastly, and one of the most important na talagang nanineglect ng maraming mga Kristiyano is the Word of God. I've said this before and I'll say this again, na you cannot love God and claim that you love God and you don't love His Word. Tama ba yon? Do you agree? Sabihin nyo nga, I agree. Kung nag-agree kayo sa sinasabi ko, I agree. Yeah. 'Di ba? If you believe na hindi kasi natin pwedeng ipag-separate ang Panginoon at ang kanyang salita, 'di ba? Sabi nga niya, in the beginning was the Word, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, the Word itself ay ang Panginoon. Kaya nga you cannot say na parang sa hindi mo pwedeng sabihin na, alam, mahilig ako sa apple, favorite ko ang apple, pero hindi ako mahilig sa mansanas. Yung apple, okay yan sa akin, pero yung mansanas, ay, ayoko niyan. Hindi ko yun papansinin. Pwede bang ganon? Because the Word of God, sinabi niya, the Word Himself is Jesus. Kaya nga, how can you say that, Lord, I prioritize you. Lord, you are my number one. Lord, I love you. How can you say that you love God and you not love His Word? How can you say that you prioritize God but you did not prioritize His Word? Ano? This is not a condemnation. This is not a pagsasabi na hindi ka worthy, hindi ka worthy. But this is just a reminder for all of us na if you feel this situation na parang wala kang bunga, lagi kang barino, lagi kang naiinis, lagi kang offended, o nafe-feel mo na parang hindi ka man lang nakakapag-win ng mga souls, o nakikita mo sa sarili mo na it is hard for you to forgive and to love. Ang sagot dyan is our intimacy with the Lord. Amen? Sabi dito sa John 15, kung mababasa natin, sabi, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Manatili kayo sa akin at kayo'y mamumunga ng sagana. Hindi naman pwede kasi ang isang puno na mag-expect ka ng kung ikaw ay nakatanim sa puno ng ubas, hindi ka naman pwedeng mag-expect na ay mamumunga ako ng apple. Ganun din na hindi tayo pwedeng magmunga ng things that are godly, things that are spiritual if ang ginagawa natin ay mga bagay na makalaman o makamundo, di ba? And before we end, I would like just to emphasize yung mga difference ng mga laws, covenant of law and covenant of grace sa context nitong Hosea chapter 9. Ano? Sabi dito sa covenant of law, the judgment comes swiftly when the covenant is broken. Dati kasi, as you can read the chapter 9 ng Hosea, na after nung kanilang mga actions, because God is a God of justice, He is a just God, after ng kanilang pag-break ng law o ng covenant, after that is the punishment, 'di ba? Sa covenant of law 'yan. Pero the covenant of grace, pinapakita dito na even when we sins, sometimes nagkakamali tayo, ang Panginoon ay nagbibigay ng grace period o ng time for us to repent. Yun bigyan tayo ng Panginoon to change our life or to change our actions, to change and to repent. Kaya nga napakaganda nung sa Covenant of Grace sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon to turn back to Him. Hindi yung kagaya na kung makikita niyo sa Old Testament, some of them na nagkamali lang, kita mo, ano na agad, kinain na agad ng lupa. Di ba? Pero makikita naman natin dito sa Covenant of Law naman, physical blessings naman ang pinapakita dito, yung mga land, children, harvest, tinatanggal dito yung kanilang mga physical blessings as a form of discipline. Kasi sila, tinuturuan sila ng Panginoon during this time sa pamagitan ng, wari, tatanggalin ko tong land na to sa inyo para magtanda kayo so that you can remember. Pero in the grace covenant or the covenant of sa New Testament, we can say that spiritual fruit is restored through connection with Christ even in trials. Ibig sabihin, in the new covenant, even though may mga times na tayo nagkakaroon ng troubles in our life, nagkakaroon tayo ng troubles and mga failure sa ating buhay, the Lord remains faithful and He is always willing to restore
this spiritual fruit sa ating mga buhay. Ano po? And number three naman, makikita natin sa covenant of law na rejection is felt as a result of disobedience. Before kasi, in the Old Testament, you are judged according to your actions. Ibig sabihin, kung ano yung actions mo, meron yung corresponding na consequences. In the Old Testament, your actions are judged by the Lord directly. Kapag ginawa mo to, then you will be blessed. Kapag ginawa mo to, then you will be cursed. Ibig sabihin, you are judged on your own action and your own merit sa sarili mong mga gawa. But on the New Testament, you are judged and you are hinusgahan ka ng Panginoon sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon ng Jesus. Kaya nga sinasabi dito na in Christ, there is no condemnation, only invitation to return. Hindi yung, ay, nagkamali si Arlene, hindi ko na tatanggapin, bahala ka dyan. Pero with God, even sa pakikita natin yan sa parable ng alibughang anak, na even though sometimes we fail or we may be unfaithful to God, we can see, uh, and we can see that there is always invitation from the Lord. And yun ang kagandahan kasi sa covenant of grace, ano, hindi tayo ginajudge by our own actions. Kaya nga po, when we are blessed, hindi dahil to mabait ka o masipag ka o dahil matalino ka, but these blessings or this prosperity comes and this favor comes because God is a good God, and it is because of the finished action and the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And ano naman yung similarity nila? The main similarity is God's desire for faithfulness remain unchanged. Even though meron sa kanilang kaibahan sa Old Testament and the New Testament, the similarities is the Lord desires faithfulness. Sino ba naman ang gustong merong kaagaw, di ba? The Lord wants you to be faithful with Him. The Lord wants you to have a real uh, or intimate relationship with Him na wala kang ibang sambahin kundi siya lamang. 'Di ba? And as we end, yan. This is our summary. Hosea 9 is a sobering chapter. Sabi, not because God is a cruel God, but because He is deeply grieved. Minsan nakakaranas ng ang mga sa Israel specifically makikita natin dito na pinaparanas ang Israel sometimes ng mga trials, pinaparanas sila minsan na may mga tinaalis sa kanilang Panginoon sapagkat the Lord cares for them. 'Di ba? Pwede mo bang sabihin sa iyong anak bilang isang magulang na kuwari sinabi nung anak, hinawakan niya yung kanyang kutsilyo. Sasabihin niya na, dahil mahal naman kita anak, sige, sana yan ang kutsilyo na yan. Okay na yan sa'yo kahit ang gawin mo dyan sa kutsilyo ay kahit manaksa ka dahil mahal kita, hayaan na kitang gawin yan, di ba? Pero ang Panginoon, because He is a loving God, He is a loving Father, tatanggalin niya yung kutsilyo na yun sa'yo, kukunin niya yung kutsilyo na yun sa'yo, not because He wants to punish you, not because dahil ikaw ang kulit mo kasi kinuha mo yung kutsilyo, hindi eh. Because the Lord cares for you. Pwede ba mag-comment tayo? The Lord cares for you. Amen, amen. Pero kasi sa totoo lang, in all honesty, the Lord can just leave you at that. Hayaan ka na ng Panginoon na bahala kang tigas ng ulo mo. Or pwedeng hayaan ka na ng Panginoon na mag-suffer. Hayaan ka na ng Panginoon na anihin yung consequences ng iyong mga action. But the Lord is not doing that because the Lord wants to have an intimate relationship with you, and He is just doing all of these things to restore your relationship with Him. Sabi, if you feel dry and distant and far from fruitfulness, this chapter invites you to reconnect with one who planted you in love. Diba? Kung napifeel mo na parang dry na ako, Panginoon, ang hihina na ako, Panginoon, ang, ang layo ko na sa iyo, there's no fruit in me. This chapter is a reminder that we can always reconnect with God and remember that He is the one who started these good things in us, and He is also faithful to finish it. Yun. Salamat po.
sa ating lahat. Salamat sa lahat na nag-join. Thank you so much for joining, Ate Jean, Ate Arlene, si Roy, and si Genevieve. Si Dave siguro nagkakaroon siya ng problema sa internet niya. Pero I appreciate the efforts kasi hindi naman biro na pa-connect-connect ka, di ba? Connect, disconnect. Pero salamat po sa inyong mga buhay. Thank you for joining us. And tomorrow, we will start our Hosea chapter 9 reading. We're almost done with the book of Hosea. And we will move on to our other lessons. Sana, let's continue to pray for these activities na ginagawa natin to our pastors, to our church, and to their families. Ano po? Salamat po sa inyong lahat, and if you want to share your reflection with me, pwede niyong isend yan sa akin personally. Pero mas maganda, mas better if yung natutunan natin is share natin sa ating mga group chats, 'di ba? Kahit yung mga hindi naka-join, they can share they can hear o pwede nilang marinig kung ano ba yung natutunan natin sa gabing ito. Yun, salamat po sa inyong lahat and have a great night. God bless everyone. Bye-bye po. Salamat. Bago pala tayo maghiwa-hiwalay, mag-picture muna tayo. Pwedeng pa-open po ng ating camera para tayo ay may documentation. Ah, sige. Yan. Hello, Ate Jean. Kamusta? Sige. Hello, sorry hindi makita. Gabi Okay na lang po. dito. Sige lang po. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Ay, ulit. One, two, three. Cheese number one. Cheese number one. Cheese number one. One, two, three. Yun. Salamat po. Salamat sa inyong pag-join and kita-kita ulit tayo bukas. Thank you po. Yo, Ate Jean, kamusta? Bye-bye. Good night, Thank kumpare. you. See Yeah, you. Jean. Hi, Ate Jean. Hello. See you Bye-bye po. soon. Good night. See you Ito natin. soon. Bye-bye.